May mga bahay na tahimik na, ngunit tila may mga lihim na hindi nakakalaya. Ganito ang nadama ni Liza, isang dalagang matagal nang lumayo sa kanilang lumang tahanan. Pagkatapos ng 5 taon, napilitan siyang bumalik dahil namatay na ang kanyang ama, at siya na lang ang natitirang mag-aayos ng bahay. Tahimik, malamig, at para bang may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Habang naglalakad si Liza sa lumang sala, naamoy niya ang pamilyar na halimuyak ng kahoy na nabubulok. Sa bawat hakbang, naririnig ang tunog ng mga sahig na umuungol. Napatingin siya sa dingding, nandoon pa rin ang mga lumang larawan ng kanilang pamilya. Ngunit sa isa sa mga litrato, tila gumalaw ang mata ng kanyang ama. Hindi, baka guni-guni lang, bulong niya. Ngunit habang nakatitig siya, napansin niyang nakangiti ang kanyang ama sa larawan. Isang ngiti na hindi niya maalala noong siya'y nabubuhay pa. Kinagabihan, habang nakahiga, bigla siyang nagising sa tunog ng mga yabag. Malinaw, mabigat, dahan-dahan, tila papalapit sa kanyang silid. Liza. Narinig niya ang tinig ng kanyang ama. Mahina, paos, at parang galing sa ilalim ng lupa. Nanlamig siya. Pa, ikaw ba yan? Nanginginig niyang tanong. Ngunit walang sumagot. Tanging katahimikan at malamig na hangin lamang ang naramdaman niya. Kinabukasan, nagsimula siyang magligpit ng mga gamit. Dumiretso siya sa lumang aklatan ng kanyang ama. Sa gitna ng mga libro, may natagpuan siyang isang lumang kahon. Sa loob nito, may mga sulat, mga liham na hindi niya kailanman nabasa. Binuksan niya ang isa, at doon niya natuklasan ang matagal nang tinatago ng kanyang ama. Liza, patawarin mo ako. Hindi ko nasabi sa'yo ang totoo. Ang bahay na ito ay hindi atin. May kasunduan akong ginawa noon, at ngayon, binabalikan na nila ako. Nanginag ang katawan ni Liza. Sino ang sila na tinutukoy ng kanyang ama? Lumalim ang gabi. Habang binabasa niya ang mga sulat, bigla na lang nagsara ang mga pinto. Pumalpak ang mga ilaw, at tanging kandila lang ang naiwan niyang ilaw. Mula sa dilim, nakita niya ang isang anino. Isang matangkad, payat, at walang mukha. Dahan-dahan itong lumapit, at sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga bulong, ang kasunduan, hindi natatapos sa kamatayan. Napasigaw si Liza at tumakbo papalayo, ngunit kahit saan siya magpunta, ang anino ay nasa likuran lamang niya. Sa huling liham na kanyang nabuksan, nakasulat ang mga katagang nagpayanig sa kanyang puso. Liza, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay ikaw na ang susunod. Huwag mong bubuksan ang silid ko sa 3 gabi, dahil doon sila kukuha ng bagong kasunduan. Nanginginig, bumaling si Liza sa pintuan ng silid ng kanyang ama. Naroon ang malamig na hangin, at tila may mga kamay na pilit bumubukas mula sa loob. Dumating ang 3 gabi. Tahimik ang buong bahay. Kumakabog ang dibdib ni Liza habang nakaupo sa sala, tanga ng kandila. T.O.K. 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 Malakas na pagkatok mula sa silid ng kanyang ama. Liza, pagbuksan mo ako. Boses ng kanyang ama, ngunit mas mabigat, mas nakakatakot. Nakatitig siya sa pinto. Hawak ang susi. At sa kanyang likuran, naramdaman niya ang malamig na hininga ng isang nilalang. Ang kasunduan, ikaw ang kapalit. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang bahay na tila iniwan muli. Tahimik, walang tao. Ngunit sa dingding, may nakadikit na bagong larawan ng pamilya. At doon, kasama na si Liza.